Pinatutunayan din po ba ng mga apostol? Ang mga apostol po, alam natin, sila po ang tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatutunayan din po ba ng mga apostol? At alam natin, mga mahal na kaibigan, ang mga apostol po, ang mga tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatutunayan po ba nila na ang nasa loob po ng Iglesia ni Cristo ay maliligtas? At ang mga nasa labas naman ay hindi po maliligtas? Biblia po ang sasagot. Dito po sa Roma 8:1. Ito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong celebrity couple na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo noon na ayon sa mga nakalap nating mga impormasyon ay sila daw ay natiwalag na mga kapatid. Ito pong si Rere Madrid at si Kai Soto. Itong si Rere Madrid, kung hindi nyo pa alam, siya po ang nakababatang kapatid ni Ruru Madrid, isang INC member. Kilalang aktor po yan. At si Kai Soto po ay isang kilalang basketball player sa Pilipinas. At base sa ating mga nakalap na impormasyon, sila po ay itiniwalag na sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayan, no? Sabi nga sa isang Reddit post, nakikita niyo po sa screen, na napanood daw ng isang INC member ang pag-announce ng pagkakatiwalag ng dalawa. Ano kaya ang posibleng dahilan bakit natiwalag ang dalawang sikat na ito? Naging viral po kasi noon si Rere Madrid sa social media dahil sa naging sagot niya sa programang Family Feud ng GMA7. Ano bang kanyang sinabi doon sa isang sagot niya sa Family Feud? Ito, panoorin natin. Linggo, nakakatamad mag-blank. Sumamba? Kapag linggo, nakakatamad mag-blank. Sumamba? Kapag linggo, nakakatamad mag-blank. Sumamba? Base sa sagot niya, nakakatamad daw sumamba tuwing linggo. Alam naman nating INC member itong si Rere Madrid. Bakit yun yung sagot niya, no? Nakapagtataka. Baka ito po yung rason kung bakit natiwalag siya. Alam naman natin, ikatitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ayon sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo sa page 150. Ganito po ang sabi doon. Sa pagsamba, gaya ng naunang tinalakay sa isang hiwalay na seksyon, dapat dahil sa pag-ibig, ika'y laging dumalo sa pagsamba. Ang pagpapabaya sa pagsamba ay itinuturing na isang seryosong paglabag. Mula ngayon, huwag ng palampasin ang pagdalo, maliban na kung ikaw ay may malubhang karamdaman at pisikal na kawalan ng kakayahan. Hindi ka dapat hadlangan ng iyong trabaho o propesyon o anumang personal na interes sa pagsasagawa ng tungkuling ito. Ang Diyos ay dapat magkaroon ng prioridad sa sinuman at anumang bagay sa mundo. Yan ang ating nabasa sa kanilang aklat. Kaya talagang mariin nilang sinasabi na dapat dumalo talaga sa pagsamba. Pero may paliwanag po dito si Rere Madrid. Ito, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Hindi mo kinakatamaran ng pagsamba. Sorry guys, never. Never ko kinatamaran ng pagsamba. And if ever man natamad ako sumamba, if ever lang kunwari tamad ako sumamba, yari ako sa magulang ko. Dahil ang buong pamilya ko, ang buong Madrid clan,
ay sagradong iglesia ni Kristo yan. So, big deal sa amin pag ikaw hindi ka nakasamba. Ganun. Buong Madrid, guys, INC. Kaya nga, hindi kami pwedeng tama rin sumamba. And, karamihan po sa amin, pamilya, mga tito ko, mga pinsan ko, ay meron pong katungkulan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Okay. Okay, ito yon. Para matapos yung issue na yan. Yung sinabi ko sa Family Feud, ano yan eh. So, syempre, nadadala ako ng pressure. Diba? Syempre, pressure ka dun. Nandun ka sa gitna, may timer. Ano yung nakakatamad gawin tuwing pagsamba? Ako kasi, personally, ang ginagawa ko lang tuwing Sunday ay sumamba. So, naisip ko, ano pa bang ginagawa ng mga tao tuwing Sunday? Pahinga yun, walang trabaho. Right, walang trabaho ng Sunday family day yun. So, usually, ang ginagawa lang ng mga tao ay magsimba or sumamba. So, sinagot ko, sumamba. And, meron nagsabing mga tao dun sa survey. 'Di ba 4 points ako dun or 3 points ba? May nagsagot nun eh. Pero yeah, yun na. Pero, it doesn't mean, guys, na tamad ako sumamba. O base sa kanyang paliwanag, mga kapatid, hindi daw siya natatamad sumamba sa kanilang iglesia, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po possible na dahil sa tamad daw sumamba si Rere Madrid, kaya siya ay itiniwalag ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Baka naman sa isa namang dahilan. Kasi kumakalat din po ang mga photos or yung mga viral sexy photos ni Rere Madrid sa social media. Kagaya nitong mga larawan niya nung siya po ay nagtatrabaho at naging model po ng isang brand, mga kapatid. Nakikita niyo po yan sa screen. Pero may paliwanag din dito si Rere Madrid. Heto yung kanyang paliwanag. Panoorin natin, mga kapatid. Okay. From Mom She Thinks, hi sis, idol kita, kaso sana mga damit mo minsan wag masyado revealing. Kasi INC ka, grabe kasi mga bashing. You know what? Etong trabaho ko, guys, sa lahat ng mga kapatid ko dito sa Iglesia ni Cristo, ang dami kong natatanggap sa inyo na minsan below the belt na yung comments nyo. And for me, dapat yung mga ganung bagay, hindi nga dapat nanggagaling sa inyo yun eh. Well, etong si Mom She Thinks, alam ko curious ka lang naman bakit ako nagkaganon, ganyan. Hindi ko sinasabing tama yun, but as long as hindi naman ganun ka, model ako eh. Like, ito yung trabaho ko. 'Di ba? So, parang, hindi ko alam paano i-explain yun eh. Kasi hindi ko naman makokontrol din yung feelings nyo if, yun nga, sabi nga nung, may nagsabi sa akin na INC din na parang, wag daw ako matitisod and all, ganyan. Lasing ka, mahal. Ano? Ikaw lasing. Lasing ka. Lasing ka, mahal. You don't really need to explain it actually. Ano rin Lasing ako sa pagmamahal. Ay, sana all. Yeah. Well, ang hirap i-explain kasi nga yung work ko. Pero alam ko yung limitations ko, guys. And yun nga, parang
may nakakausap din ako na kapatid din, ganyan. And minsan, hindi natin may iwasan na sa trabaho na ginagawa ko. May mga tao talaga na, or may mga kapatid din talaga na mapapa-question sa sarili nila na bakit ganito, bakit ka nagaganyan, bawal sa atin yan, dapat ganito yung sinusuot mo, ganyan yung sinusuot mo, ikaw yung maging role model, blah 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 blah. But, as long as alam ko sa sarili ko na ginagawa ko kung ano yung mga dapat sa pananampalataya ko, sumasamba ako, mabuting tao ako, parang wala namang mali doon. At hindi naman ako naguhubad, guys. Pag ako nagubad, yun na yun. Diba? Yung mga tamang lang yan. Magsiswimsuit ako pag nasa pool ako. Hindi ako magbabrat panty pag nasa kwarto ako. Hindi ako magpo-post ng ganun. Yun yung point ko. So, kasi minsan, na rin below the belt na rin talaga yung mga natatanggap kong comments. Yeah, kasi okay, maiintindihan ko if change topic tayo, guys. Tingin mo na lang si Gladys Rezes, buti matured ka na, no need magdamdam. Yeah, hindi ako nagdadamdam, guys. I mean, hindi ako nagdadamdam sa ibang kapatid na nagsasabi sa akin nun. Minsan kasi, like, may sarili tayo opinion bilang tao. Hindi lang bilang magkakapatid tayo sa religion. Pero bilang tao na lang, bilang tao. 'Di ba? Siyempre, tao lang din naman ako. Nasasaktan din naman ako sa mga nasasabi nyo. Hindi naman ako robot. 'Di ba? May damdamin din ako, guys. So, ayun lang. Pero nagigets ko kayo. Naiintindihan ko kayo. Kung saan kayo nanggagaling. Pinapaalam niyo po ba sa na mahala? Yeah. Yes, of course. Yeah. Pero, minsan nagigets na rin nila kung ano yung trabaho namin, guys, Pero like, pag alam mo na labag talaga sa pananampalataya mo, ba't mo gagawin? So yan po yung paliwanag ni Rere Madrid, Kung totoo man ang balita na sila ay natiwalag, ibig sabihin nito, hindi na sila maniligtas ayon po sa doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. At yan po ay mababasa natin sa The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today, sa pahina 6 na ganito po ang sabi doon. Hindi ililigtas ni Cristo ang sinuman sa labas ng Iglesia ni Cristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Yan ang sabi doon. Makasasabihin ng iba, yung tinutukoy dito na nasa labas ng Iglesia ni Cristo ay ang mga hindi po nakapasok sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang po sila. Kabilang din daw ang mga natiwalag sa hindi ililigtas ni Cristo. At yan po ang mababasa natin sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo sa page 154 naman. Ganito po ang sabi.
Huwag umatras sa pagiging miyembro ng Iglesia ni Cristo, anuman ang mangyari sa iyong buhay o sa mundong ito, upang hindi ka mawalan ng pribilehiyong magmana ng mga pangako ng Diyos. O yan ang kanilang sabi. Grabe naman itong doktrinang ito, mga kababayan. At ano ba ang batayan nila para sabihin hindi na sila maliligtas? Sa ating episode ngayon ay pakikinggan natin ang pahayag ni Bobby Fernandez tungkol dito. Panoorin natin ang video niya, mga kapatid. Pinatutunayan din po ba ng mga apostol? Ang mga apostol po, alam natin, sila po ang tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatutunayan din po ba ng mga apostol? At alam natin, mga mahal na kaibigan, ang mga apostol po, ang mga tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinatutunayan po ba nila na ang nasa loob po ng Iglesia ni Cristo ay maliligtas? At ang mga nasa labas naman ay hindi po maliligtas? Biblia po ang sasagot. Dito po sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Mga kaibigan, malinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo na ang mga kay Kristo ay wala ng hatol o parusa. Mga kaibigan, malinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo na ang mga kay Kristo ay wala ng hatol o parusa. Mga kaibigan, malinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo na ang mga kay Kristo ay wala ng hatol o parusa. Napanood natin si Bobby Fernandez, mga kapatid, ano? Ginamit niya ang Roma 8:1 para sabihin, ang mga na kay Kristo ay wala ng hatol o parusa base sa kanyang binasa, Roma 8:1. At yan, nakikita niyo sa screen ang talata. Ano? At sabi din niya, at ang mga nasa labas ng iglesia daw ay hindi daw talaga maliligtas. Base na rin sa Roma 8:1. Kasi nga, ang mga nasa labas ng iglesia, sila daw ay hindi kay Kristo Jesus. Yan ang kanilang sabi. Tanong, at ayon po sa kanya, sino daw ang mga na kay Kristo? Ito, pakinggan natin muli si Bobby Fernandez. Dito po sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Mga kaibigan, malinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo na ang mga kay Kristo ay wala ng hatol o parusa. Ang tinutukoy po na kay Kristo ay mababasa natin dito po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang sa ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang iglesia na itinayo. Mula sa ating napanood, mga kapatid, ang sabi ni Bobby Fernandez, ang mga na kay Kristo na wala ng hatol o parusa, base sa Roma 8:1, ay ang mga nasa iglesia ni Kristo, kaya sila lang ang maliligtas. At binasa pa niya yung Mateo 16:18. Tanong, totoo ba ang lahat ng mga pahayag niya? Sige, susuriin nga natin, mga kapatid. Kasi base sa Roma 8:1, may binabanggit po na yung iba wala ng anumang hatol. Tanong, ang ibig bang sabihin ng wala ng anumang hatol sa talatang ito ay nangangahulugan na hindi nahahatulan ang mga na kay Kristo Jesus na siyang nasa loob daw ng iglesia na kanyang itinayo? Susuriin natin yan at titignan. Ano? Sige. So, tanong, sino ba ang hahatol sa atin? Babasahin natin ang Juan Kapitulo 5, versikulo 22. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ang paghatol ay ipinagkaloob ng Ama sa anak kay Kristo. Ibig sabihin, si Kristo lamang ang hahatol, mga kapatid. Tanong, sino ba ang hahatulan ni Kristo? Ang mga nasa labas lang ba ng iglesia na kanyang itinayo ang kanyang hahatulan? Susuriin natin yan, mga kababayan.
Para masagot ang tanong, babasahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, lahat. Hindi po yung nasa labas lang ng iglesia nila, kundi lahat ng tao ang huhukuman ni Kristo, mga kapatid. Kaya mula dito, ang ibig palang sabihin ng nasa Roma 8.1 na wala ng anumang hatol sa talatang ito, hindi po yun nangangahulugan na hindi na po hahatulan ang mga nasa loob ng iglesia na kanyang itinayo, mga kapatid. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng phrase na wala ng anumang hatol sa talatang ito? Tingnan natin yung isang salin. Dito po sa salin na Magandang Balita Biblia 2018 edition, ganito po ang sabi. Kaya nga, wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, hindi na po bibigyan ng parusa. Yan ang ibig sabihin. Kaya ngayong sabi niya, wala ng hatol o parusa. Sinabi naman niya yan kanina, di ba? Malinaw po ang pahayag ni Apostol Pablo na ang mga kay Kristo ay wala ng hatol o parusa. Ay wala ng hatol o parusa. Ay wala ng hatol o parusa. Pero tanong, ano ba ang parusa na tinutukoy sa talatang ito? Titingnan natin. Yung ating gagawin, babasahin natin yung Roma 8 mula 1 hanggang 2. Dito muna sa salin na ang banal na Biblia ni Jose Abriol. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon ay wala ng kaparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, sapagkat iniligtas sila sa batas ng kasalanan at kamatayan ng Espiritong nagbibigay buhay na nasa kay Kristo Jesus. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Bakit wala na daw kaparusahan? Kasi nga, iniligtas na sila sa batas ng kasalanan at kamatayan. Ibig sabihin, tumutukoy pala yung salitang parusa o kaparusahan o hatol sa Roma 8.1, tumutukoy pala yun sa consequence ng kasalanan. Kasi tandaan natin, ayon sa Roma 6.23, ang kabayaran ng sala ay kamatayan, mga kapatid. At ang pagbayad na ito ay nagawa na po ni Kristo noong ipinako siya sa krus, mga kababayan. At yan may ibababasa natin sa 1 Korinto 15.3 na si Kristo po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang tinutukoy sa Roma 8.1 ay ang hindi pagtanggap ng parusa dahil iniligtas na niya tayo sa kamatayan niya sa krus, mga kababayan. Kaya yung sinasabi sa talata, iniligtas sila. Hindi naman sinasabing ililigtas. Walang salitang ililigtas, kundi iniligtas. Meaning past tense po yan, mga kababayan. Naku naman. Ngayon, babasahin naman natin, mga kapatid. Ito na bang nasa Roma 8.3? Yung gagamitin naman natin, yung isang salin naman ng Biblia, Magandang Balita Biblia 2018 edition. Ganito po ang ating mababasa. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kaniyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, yung hatol talaga na tinutukoy ay yung consequence doon sa kasalanan na ginagawa ng tao. Ano ba yung consequence? The eternal death yun, mga kababayan. Diba? So yun pala yun, mga kapatid. So dahil pinawi po ni Kristo ang ating kasalanan sa krus, tanong, ano ba ang dapat na maging tugon natin?
Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 8, versikulo 4, yung susunod na talata. Ganito po ang sabi. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng kasulatan ay matupad sa atin, na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, ang dapat na tugon natin sa kamatayan ni Kristo sa krus ay ang mamuhay ayon sa Espiritu at hindi po ayon sa laman, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Katunayan, kung babasahin ang Roma Kapitulo 8, versikulo 5 at 13, ganito ang sabi doon. Sapagkat ang hinahangad ng laman ay kamatayan, samantalang ang sa Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat kung mabubuhay kayo ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapwat kung sa tulong ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng katawan, kayo ay mabubuhay. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, ang Roma 8.1 na kanilang pinagbatayan ay hindi po nagpapatunay na hindi nahahatulan ang mga nasa loob ng iglesia na kanyang itinayo. Yung hinatulan lang, mga kababayan, ay yung consequence ng kasalanan, yung eternal death. Kasi kung hindi napatay si Kristo sa krus, talagang lahat tayo ay mapupunta sa impyerno. Pero hindi naman ibig sabihin, mga kababayan, na dahil dito, tayo po ay ligtas na. Hindi naman ganun yon. Kailangan pa rin nating mag-work out sa ating salvation. Paano ba yon? Dapat tayo ay tutugon sa kamatayan ni Kristo sa krus na siyang tinutukoy sa Roma 8.1. Paano ba natin gagawin yon? Sa pamamagitan ng pagbubuhay ayon sa Espiritu. Pero lahat tayo ay hahatulan pa rin ayon po sa Biblia. Kaya itong sinasabi ng mokong na ito, Na ang mga kay Kristo ay wala ng hatol o parusa. mali! Busted! Yan! Mali talaga yan. Tanong mga kapatid, ano pa ba ang patunay natin na talagang lahat ng mga tao ay huhukuman ni Kristo? Ito, babasahin natin. Ikalawang Timoteo 4.1. Ganito po ang sabi. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Base po sa ating nabasa, mga kababayan, ang mga patay at mga buhay ang hahatulan ni Kristo pagdating ng araw. Ibig sabihin, kasama pala yung mga miyembro ng iglesia na kanyang itinayo. Kaya mali itong interpretation ni Bobby Fernandez. Tunayan nga, dito sa salin na Easy English Bible, ganito po ang sabi doon. Timothy, I tell you this seriously. As God and Christ Jesus see everything that we do. When Christ Jesus comes to rule as King, He will judge everyone. He will judge the people who are alive and also those who have already died. Klarong-klaro po talaga. Ibig sabihin, lahat ng tao huhukuman ni Kristo. Hahatulan niya. Kaya mali ang interpretasyon ni Bob Fernandez sa Roma 8.1, mga kababayan. Ito pala ay tumutukoy, ang hatol na tinutukoy sa talata ay ang paghatol sa consequence ng kasalanan na nagawa natin, mga kababayan. Okay, Tams. Ano kaya ang rason kung bakit natiwalag naman itong sina Rere Madrid at si Kai Soto na ating sinabi kanina? Pero alam niyo mga kapatid, may kumakalat po na blind item sa social media mula po sa pep.ph. Ang sabi nito, pretty young star at tall and handsome personality, nagbunga na ang pagmamahalan. Aba, kung totoo nga ito, talagang ikatitiwalag nga nila yan. Napaka-stricto sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige. Ang sabi dito, hindi mapigil ang init ng pagmamahala ni pretty young star at ng kasintahang tall and handsome personality. Kaya ayon, hindi mapigil ang paglaki ng tiyan ni pretty young personality dahil sa bunga ng kanilang pag-iibigan. Grabe naman itong post na ito ng pep.ph. Okay, sige. Sa comment section, meron pong inilagay na link at
Yan po ay linking towards an article sa internet sa www.pep.ph. Ayan, nakikita niyo. At babasahin natin sa inyo ang article. Ito po ay mula kay Gorgie Rola. Ang sabi niya, hindi mapigil ang pagtaas ng presyo ng fuel bunsod ng sigalot sa Middle East. Hindi mapigil ang domino effect. Pabigat ng pabigat, pahirap ng pahirap ang pinagdaraanan ng mga Pilipinong nasa laylayan at middle class ng lipunan. Hindi rin mapigil ang init ng pagmamahala ni pretty young star at ng kasintahang tall and handsome personality. Pretty young actress and tall and handsome personality are expecting. Kaya ayun, hindi mapigil ang paglaki ng tiyan ni pretty young personality dahil sa bunga ng kanilang pag-ibigan. Excited ang magkasintahan sa biyayang ito sa kanilang buhay. Wala man sa kanilang plano ay buong puso nila itong tinanggap. Ang pinoproblema ni pretty young star ay kung paano niya aaminin ang kanyang kalagayan sa mga taong kaugnay sa kanyang relihiyon. Kailangang makasal muna ang isang babae bago siya magdalang tao. Kaya abangan natin kung mag-iisang dibdib sina pretty young star at tall and handsome personality sa lalong madaling panahon. Tiyak na matutuwa ang poging kuya ni pretty young star na magkakaroon na siya ng pamangkin. Matagal nang karelasyon ni poging kuya ang isang beautiful actress, pero mauuna pang magka-baby si pretty young star. Mas matuloy siguro si tall and handsome personality kaysa kay poging kuya. Grabe naman ito, no? No, sabi naman daw ni Noel Ferrer, parang love got the best from these talents na may potensyal sa kani-kaniyang larangan. Sana handa sila sa consequence nito na kailangang i-pause muna ang career ni pretty young star habang si tall and handsome personality na muna ang kumayod-kayod sa kanyang chosen career. Tiyak na mabibigyan ng magandang advice ni poging kuya si pretty young star. Focused si poging kuya sa kanyang career at nagagawa niyang balansihin ang rubdob din ng kanyang love life. Basta mananalangin na lang tayo na i-bless ang buhay ni na pretty young star at tall and handsome personality. Bawat stress. Basta sana mailagay sa ayos ang buhay ng young couple na ito because they still have a long journey ahead. Congrats and ingat. Grabe naman itong article na ito, mga kababayan. At kung mapapansin niyo sa article, ito yung indikasyon talaga na sina Rere Madrid at si Kai Soto yung tinutukoy. Una, sabi dito, ang pinoproblema daw ng pretty young star, yung babae, ay kung paano niya aaminin ang kanyang kalagayan sa mga taong kaugnay sa kanyang relihiyon. Napanood natin kanina, yung mga kamag-anak at mga magulang ni Rere Madrid ay mga sagradong miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kapatid. Dahil ang buong pamilya ko, ang buong Madrid clan, ay sagradong Iglesia ni Cristo yan. Buong Madrid, guys, INC. Kaya nga, hindi kami pwedeng tama rin sumamba. Tapos may poging kuya, itong si pretty young star. Alam naman natin si Ruru Madrid, yung poging kuya ni Rere Madrid. Nako, at nadali po ng ilan sa mga nag-comment sa Facebook post na ito. Ayan, no? Sabi nung Ara Gonzalez, ang dali naman, Rere Madrid and tall and handsome boyfriend Kai Soto. Poging kuya, Ruru Madrid. Nako, sabi naman ni Eris Beltran, Rere Madrid and Kai Soto. Si Ruru, yung poging kuya na may long-term relationship din. Ayan. So, talagang sila nga ang tinutukoy sa blind item. Kahit ako, yun din. Convinced po ako na sila ang tinutukoy. Kaya baka ito ang rason kung bakit sila natiwalag. Pero disclaimer lamang po, ito po ay base lamang sa ating mga nababalitaan sa social media, no? Hindi ko rin alam kung totoo nga talagang natiwalag sila dahil nabuntis si Rere Madrid, mga kapatid. We are just connecting the dots po, mga kababayan. Kaya kung ano man talaga ang totoong kwento sa likod nito, ipagdasal natin na sila po ay maliwanagan sa katotohanan at sana naman, consider po nilang magkatoliko, mga kababayan.
Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am